tila may bagong kalaban na makakasagupa sa ngayon ang komunistang bansa na China matapos ibuking ng bansang Taiwan ang girian sa pagitan ng kalyado nitong bansa na Russia. Sa kasalukuyan, halos may 15 bansa ang nagkakaroon sa ngayon ng gusot sa China dahil sa mga ginagawa nitong pangangkin ng mga kalupaan at karagatan sa kanilang pinaniniwalaan na 9 dash line na hindi naman kinikilala ng United Nations at itinalaga ito bilang isang illegal at malintulad sa isang karton na papel. Bukod kasi sa Pilipinas na isa sa ngayon sa kinikilala ng bansang China na pinakakalaban sa kanilang saligang batas, mataas din ang numero ng sagupaan nito sa bansang India, sa Malaysia, Japan, Republic of Taiwan, South Korea, Vietnam, Indonesia, United States of America at ang pinakabago sa ngayon, ang bansang Russia. Sa isang kapansin-pansin na payagan na maaaring magpalala ng tensyon sa pagitan ng Taiwan at China, kinwestiyon ni Taiwanese President Lai Ching-te ang katwiran sa likod ng mga payag ng China tungkol sa Taiwan. Hinimok niya ang Beijing na tumuon sa pagbawi ng mga lupain na binitawan sa Russia kung ang tunay na layunan nito ay ibalik ang integridad ng teritoryo. Sa pagsasalita sa isang panayam sa telebisyon na ipinalabas noong September 1, itinuro ni Lai ang 1858 Treaty of Baygon, isang makasaysayang kasunduan kung saan ang dinastiyang Qing ng China ay nagbigay ng malawak na rehiyon hanggang sa ngayon at ito ay sa malayong silangan ng Russia. Ang kasunduan na kalaunan ay pinagtibay sa 1860 Convention ng Peking ay isa sa ilang hindi pantay na makasunduan na nilagdaan ng China sa ilalim ng pamimilit sa mga dayawang kapangyarihan noong ika-19 na siglo. Ayon pa kay Lai, dumating na ang tamang panahon na inaantay ng China ang kahinaan ng Russia at itutuon na ito ang pagbawi sa kanilang nawalang teritoryo. Ginagawa lahat ng China ang kanilang mga taktika at pagkukunwari sa pagiging palapit na kaibigan ng Russia at isa sa mga araw nito, magiging hawak na sa liig ng kanilang supreme leader na si Xi Jinping ang leader ng mga Ruso na si Vladimir Putin. Kasunod ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong 2022, ang samahan ng dalawang bansa ay lumakas ng malaki na nag-udyok sa maraming mga tagamasid na mag-isip na ang mga bansa ay maiiwasan ang hidwaan sa teritoryo at sa halip ay magpapakita ng nagkakaisang frente laban sa mga makapangyarihan na bansa sa kanluran. Sa kabila ng pinalakas na alyansang ito, hindi nagkatubili ang China na igiit ang mga ambisyong teritorial nito sa buong mundo. Noong August 28, 2023, naglabas ang Ministry ng Likas na Yaman ng China ng bagong standard na mapa na kinabibilangan ng Taiwan at iba't ibang maritime zone na inaangkin din ng Pilipinas, ng Brunei, ng Vietnam, Indonesia, Japan, South Korea at Malaysia. Nagdagdag din ang mapa ng ika-10 gitling o 10 dash line sa mga inaangkin nito sa South China Sea at inilalarawan ang Aksai China inaangkin ng India at Arunachal Pradesh na inaangkin ng China at kontrolado naman ng India bilang kanilang mga teritoryo. Kapansin-pansin, kasama dito ang buong Bolshoy o Soroyski Island na bahagyang teritoryo ng Russia. Gulat na gulat ang mga Ruso dito at naging mitsa ito sa pagiging trending sa ngayon sa bansang Russia ang ginagawa na ito ng China sa pagmaniobra ng kanilang bagong mapa. Ang sagot ay lumabas sa isang artikulo noong May 17, 2024 ng South China Morning Post na nakabase sa Hong Kong na nangatwiran na dapat kumilos na mabilis ang bansang China upang mabawi ang nawalang teritoryo mula sa bansang Russia. Tinukoy ng piraso ang manifesto ng Karakhan na tinanggihan ang mga kasunduan sa panahon ng Tsarist na nag-alis sa China sa Man-Korea at iba pang mga lugar at ang mungkahi na ang pamalaang Soviet ay nangako na ibabalik ang mga teritoryong ito mula sa China. Ipinalagay ng artikulo na sa pagiging abala ni Putin sa digmaan sa Ukraine, maaaring ito ay isang angkop na sandali para sa China na igiit ang mga pag-aangkin nito sa mga nawawalang teritoryo. Nagtalo pa ito na ang China kasama ang mas malaking ekonomiya at populasyon nito ay may malaking leverage laban sa bansang Russia at maaaring gamitin ito upang makipag-ayos sa pagbabalik ng mga teritoryo nito habang nagbabantang putulin ang mahalagang mapagkukunan at teknolohiya. Ipinungkahi ng artikulo na kung ang mga aksyon ng Russia sa Ukraine ay makatwiran,
Kung gayon, ang mga pag-aangkin ng China sa mga makasaysayang teritoryo nito sa malayong silangan ng Russia ay maaaring makatwiran din. Kung ang Russia ay talagang legal na kalili ng USSR na inaangkin nito mula noong salakayin ang Crimea noong 2014, kung gayon ang Moscow ay mananagot din na tuparin ang mga natitirang pangako ng Soviet Union tungkol sa Karakan Manifesto. At ang tunay na pagbabalik ngayon ay ang malayong silangan ng Russia sa China. Inaasahan ng artikulo ang paggamit ng karanasang militar ng China na makuha mula sa mga natutunan sa pang-aagaw ng mga teritoryo sa South China Sea, sa India, Taiwan, Japan at Mongolia. Binigyan diin ng may akda ang hindi maiiwasang sagupaan sa Russia at iminungkahi na dapat na maging handa ang China na gumamit ng mga sandatang nuklear kung kinakailangan, partikular na i-neutralize ang nuclear arsenal ng Russia sa pamamagitan ng preemptive strike. Itinuro pa ng may akda na kapag na-neutralize ang mga kakayahan ng nuclear ng Russia, mapipilitan ang Russia na tanggapin at ibigay ang mga pinagtatalunan ng teritoryo sa China. Aba naman ang tapang talaga ng China at mukhang nagiging matagumpay naman ang kanilang mga balak na sakupin ang lahat na pasok sa kanilang 10-dash line. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.